Hello guys, ngayon nga ipapakita ko nga sa inyo yung dalawang nail sanding bands na ginagamit ko. At yung nail tips na ginamit ko nung last week, kung naaalala nyo yung vlog ko na nag-crack yung aking soft gel extension. Ito nga guys yung ginamit ko na nail tips. And kung napapansin nyo nga bagong-bago pa at wala pa masyadong bawas. So masyadong nakakapanghinayang. Siguro ang gagawin ko na lang nga dito magpe-practice ako ng mga nail art. Ito na lang yung gagamitin ko kasi sayang naman kung itatapon ko to. At napakadamin to. Tatlo pa naman tong binili ko. Nabulag kasi ako sa murang halaga guys, na mura ko lang siya nabili. So ayun. Ayan, kung napapansin nyo nga naka-scotch tape pa siya. As in wala pa talaga siyang bawas. And siguro, hindi ko alam kung gaano ko to katagal magagamit. Pero tignan nyo naman, 'di ba? Apakadami. Nako. And hindi nga pala to matte. Kumbaga, kailangan ko pa siyang i-drill sa loob para magamit ko siya. Sobrang mura ko lang talaga to nabili. Kaya ayan, tignan mo, tatlo talaga agad yung binili ko. Kasi nga, mabilis ako maubusan ng mga nail tips. Ipapakita ko nga sa inyo ng malapitan itong nail sanding bands na ginagamit ko. Kung napapansin nyo, isang pinakapino at isang medyo magaspang. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo bakit dalawang nail sanding bands lang ang ginagamit ko. Ang totoo niyan guys, tatlo yan. Yung isa kasi yung mini. Yung pinaka-fine nga yung ginagamit ko sa mismong kuko. Kasi nga, kapag yung pinaka-magaspang na yung gagamitin ko, feeling ko, mas lalong mabubugbog or mas lalong ninipis yung kuko ko. Pero guys, depende pa rin yan sa inyo. Kasi syempre yun nga, iba-iba naman kasi tayo ng diskarte sa paggawa ng ating mga kliyente. Kung nakikita nyo nga, napakanipis talaga ng nail bed ko. Kaya yung fine lang talaga yung ginagamit ko sa pag-nail drill ng aking mismong kuko. Sa pagdidrill naman, kailangan kapag ganyan kanipis, huwag mo masyadong didiinan. Yung as in, tamang lumapat lang at saka tamang mawala lang talaga yung mismong mga oily or makikintab sa mga kuko ng kliyente natin. Kasi kung masyado mong ididiin yung pagdidrill, baka naman ma-damage mo yung mismong nail bed ng kliyente mo. At saka syempre masyado kasi masakit yun guys, umiinit yun sa kuko natin. Kaya dapat dahan-dahan lang yung ating pag-nail drill. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo kung bakit meron akong forged or nail sanding band na pinaka magaspang. Kasi, conforme kasi yun sa kuko ng kliyente ko. Minsan kasi may mga client ako na sobrang as in napakakinis ng kuko na parang walang force, walang gaspang, walang buhit-buhit. Kaya yun yung ginagamit ko sa kanila. Make sure nyo lang guys na kapag nag-nail drill kayo walang matitirang makintab dyan. Kasi minsan yun yung nagpo-cause kung bakit nagkakaroon tayo ng lip pain. Hindi kasi masyado kumakapit yung mga product or yung mismong soft gel extension natin. Ngayon nga nag-a-apply na ako ng dehydrator and primer. Ito guys na ginagamit kong dehydrator and primer, yung pinaka best choice talaga na masasabi ko maire-recommend ko sa inyo. Kasi sobrang ganda nito gamitin, napakatibay talaga niya, and affordable siya. Basta guys, kapag gagamit kayo ng primer, make sure na yung primer nyo hindi na yung patuyo na. Kasi minsan, yun din yung nagkukos kung bakit mabilis mag-chip or mabilis matanggal, mabilis tumalsik yung ating soft gel extension. Minsan kasi guys, hindi na siya kumakapit talaga. Pwede naman yung primer kung medyo paubos na, wag lang yung medyo parang sticky na siya kasi hindi na siya magandang gamitin. Marami na ring nail tech na proven and tested nila tong Born Pretty na dehydrator and primer. Ngayon nga, kung napapansin nyo, meron nga akong ginagamit dyan na stick. Yan naman yung ginagamit ko kapag may mga lagpas akong glue. Sinusundot ko lang siya kasi meron siya parang manipis na cotton sa dulo. Then, bago ako magdikit ng soft gel nail tips, ang ginagawa ko guys, nag-a-apply muna ako ng manipis na glue gel sa mismong nails ko. Ginagawa ko siyang base coat. Ito nga ngayon yung ginagamit ko na glue gel from JL Essential. Sobrang subok ko na to guys. Napakatibay niya. Kahit ilang buwan na siya sa kuko mo, talagang as in dikit na dikit siya. And then, sa pag-a-apply naman ng glue gel sa mismong nail tips, ang ginagawa ko lang guys ay nagpapahid lang ako ng manipis na walang bubbles
Then, nag-iiwan ako sa dulo. Then, ang ginagawa ko lang guys, kapag nararamdaman kong yung mga gilid, parang hindi siya lumalapat, yung mismo soft gel nail tips ko, pinipisat ko lang siya para medyo mag-curve. Kasi conforme yan guys sa mismong nail bed ng inyong kliyente. Kapag medyo parang malapad siya or pa-curve, tapos alam nyo na hindi didikit yung gilid, na parang naglalamat siya, ganun lang ang gawin nyo guys, yung katulad ng ginawa. Ngayon, kapag ididikit nyo naman yung mismo soft gel nail tips, huwag nyo naman masyadong isasagat sa mismong cuticle area ng inyong customer. Para naman kapag tumubo siya, hindi siya bubuka at sasabit sa mga buhok ng client nyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung curve ng kuko ko at saka yung mismong soft gel nail tips. Madalas guys, kapag nagdidikit ako ng soft gel nail tips sa mismong kuko ko, yung mga gilid niyan, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina na hindi siya dumidikit, hindi siya talaga lumalapat. Ang ginagawa ko, binibend ko muna siya para kapag dikit ko, didikit talaga yung gilid. Para magsakto siya sa curve ng mismong kuko ko. Kung napapansin nyo nga guys, ay pinapakita ko yung mismong kuko ko. Kung napapansin nyo nga guys, wala siyang bubbles. And then kapag katapos nun, para make sure talaga na tuyong-tuyo yung mga glue gel ko, yung ginagawa ko, isinasalang ko siya sa UV. Ngayon, ito nga yung isang nail sanding band na ginagamit ko, yung mini. Ginagamit ko naman to guys sa mismong cuticle area ng mga kliyente ko or kahit sa akin. Kasi maganda to guys, lalo na kapag medyo napasagad yung pagkakadikit ng inyong soft gel extension. Kasi ang dali lang niyang gamitin. Talagang ang ganda niya. Kahit na konti lang yung space ng inyong soft gel nail tips sa mismo kuko, talagang madidrill nyo talaga ng maayos. Kaya guys, kung talagang gusto nyo mapaganda at mapatibay ang inyong mga soft gel nail extension sa mga kliyente nyo, kailangan nyo talaga guys mag-invest ng mga gamit. Kahit pa isa-isa or pa konti-konti. Saka huwag kayo mawawala ng pag-asa, lalo na yung mga baguhan na wala pa masyadong kliyente or wala masyadong nakakilala sa kanila, nagpapagawa, ganyan. Magpatuloy lang tayo. Naman guys ng nail tech na nag-uumpisa, yan talaga nagsisimula as in 0-0 talaga. Lahat ng nail tech bago gumaling yan, nag-aral muna at nagtiyaga. Kaya dapat ganun din kayo. Ganun din tayong lahat. Kaya advice ko lang sa inyo guys ay manood kayo lagi ng mga vlogs, yung mga nail tech na gumagawa mismo ng kuko nila or kliyente. Kasi dyan sa mga yan, nakakapulot kayo guys ng mga techniques, ng mga tips, ganyan. Kasi tulad nyo, nag-aaral din ako, nanonood din ako ng mga vlogs ng mga ibang nail tech. Kasi sa kanila, nakakakuha din ako ng mga tips and tricks, ganyan. Siyempre, kung ikaw ay subscriber ko nga noon pa, ay lagi kong sinasabi na malay mo, may mga alam ka na hindi alam ng ibang nail tech. At may mga nail tech na may mga alam sila na hindi ko alam. Kaya ang ginagawa ko guys, para matuto din ako, ay nanonood din ako sa iba't ibang nail tech, iba't ibang vlogger dito sa Blue Apps or sa YouTube, ganyan. Pinapanood ko sila kasi yung mga hindi ko talaga alam, minsan inaaral ko din siya. Kaya dapat ganun din kayo. Aralin yung mabuti. And lagi ko nga din sinasabi na bawat pagkakamali natin, may natututunan tayo dyan. Kaya kapag nagkamali ka, sa susunod, alam mo na. Kaya dapat tuloy-tuloy lang. And then, yung nail tips natin, dapat eksaktong-eksakto lang sa mismong mga gilid. Bawal sumobra. Kasi kapag masyadong sobra yung nail tips dun sa mismong kuko ng inyong kliyente, minsan ito din yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga lifting or parang nagkakaroon ng bumubuka ng mga gilid, ganyan, kapag umuusog na siya. And yun ang iwasan nyo talaga guys, na magkaroon na ng lifting yung mga soft gel extension. Kasi minsan nagpo-cause din yan ng mga parang allergies. So pagkatapos ko nga siyang i-nail drill yung mga gilid at i-shape, ginagamitin ko nga siya nitong sugar nail tile. Ito yung ginagamit ko guys na sobrang gas pa. Palagi may nagtatanong sa akin nito kung anong buffer ito. Ngayon sinearch ko siya sa Google. Ang tawag sa kanya ay sugar nail buffer file.
Kaya ko naman siya ginagamitan nito pagkatapos kasi para talagang mawala at mapino yung mga nail bed or soft nail extension natin. Minsan kasi sa pagdidrill guys, hindi na iwasan na may mga tumatayo or may mga bukol-bukol yan. Kaya para maiwasan yun at maging makinis yung kapag kaka-apply nyo ng mga gel polish, gamitan nyo nitong sugar nail vapor pile. And then kapag katapos nun, punasan mo siya guys ng wipes or yung merong alcohol para mawala at luminis yung mga gilid-gilid. Para din makita mo kung talagang pantay ba yung pagkakadrill mo ng mga gilid. At saka yung mga dust na yan or alkabok galing sa nail drill, minsan nagkakos din yan guys ng pagkakaroon ng lifting. Kaya dapat talaga bago ka mag-apply ng mga gel polish, linisin mo siyang mabuti. Tapos nga yan ay papagpagan ko naman yung ilalim para naman malinis na siya. Pagkatapos nga nun ay ina-applyan ko naman siya ngayon ng rubber base coat. Ito guys, optional lang to. Kung wala kayong rubber base coat, pwede naman kayong dumiretso na ng gel polish. Akin naman, kaya naman ako nag-a-apply ng rubber base coat kasi parang feeling ko sealed na sealed yung mismong soft gel extension. At saka kapag may rubber base coat, parang napupunan niya yung mga awak ng soft gel extension. Nagiging parang natural lang yung soft gel extension. Kasi guys, kapag diretso gel polish, kitang-kita na parang dinikit lang yung kuko. Meron kasi siyang space, di ba? Kaya kapag may rubber base coat, napupunan niya yung space na yun. Nagiging natural look. Kung wala naman kayong rubber base coat, pwede naman kayo gumamit guys mismo ng base coat. Yung ibang vlogger na napapanood ko, yun din ang ginagamit nila, base coat. As in. Sa paggamit nga ng rubber base coat guys, wag na wag nyong isasagad or ididikit sa mismong cuticle area. Kasi kapag umusok na yan, bubuka na siya. Or nagkakaroon ng lifting. Then, wag na wag nyong kakalimutang mag-lock. Kasi yun yung magpapatibay na angel polish. Yun lang. Thank you for watching.